So, related po sa sinabi nyo na I think adulting expenses nobody warned us about is yung parents' healthcare. Mm. Kasi nga, lalo na nandito tayo sa industry na to, mulat tayo na kailangan talaga ng mga tao ang insurance. That's also why we do what we do, to educate other people. Kasi it's for them and it's for their family, gaya ng nabanggit nyo. If we are well covered, at least yung focus natin is pagpapagaling, hindi nakasama yung finances. Sana yun na yung list ng worries natin, yung expenses, at hindi maging burden lalo sa family members. So, ayun, I'm in this industry. Personally, I have my healthcare coverages intact, ganyan, hospitalization, critical illness, but I still have worry for my mama. Mm-mm. Kasi yung mama ko is in her 50s na, 55, and super taas na ng healthcare coverages for that age, kahit na healthy. Buti, thank you Lord, na healthy si mama. And yun, may insurance si mama, but more on life insurance and savings, pero not really sa healthcare. So, yun yung next project for me, na next goal, na tulungan si mama magkaroon ng own healthcare funding niya. Kasi alam natin yung pataas sa pataas, mas may risk kapag mas matanda na, di ba? Hindi rin natin masisisi yung parents natin kasi wala rin naman nagturo sa kanila, and mapalad tayo na nandito tayo sa industry kasi nalaman natin ng healthy pa tayo, mas bata pa tayo, so alam natin na dapat doon i-allocate yung ilan sa priorities natin financially. Pero katulad sa stories ng parents, mostly Filipino parents, hindi rin naman ito widely na dinidiscuss, tinuturo, pinag-uusapan before. So, hindi rin nila alam yung na kailangan pala dito maglaan ng pera habang kumikita pa ng malakas at habang healthy pa. So, hindi naman siya yung burden for me, bakit kaya hindi niya nagawa, ganyan-ganyan. Pero more on, yun yung isa sa nag-urgent din sa akin na I have to be prepared for this. I have to make it a priority na start din yung healthcare funding ng mama ko kasi I know she also deserves it, and ayoko rin na, di ba, I just want to be prepared for the future, ano man yun, and ayoko talaga na yung poproblemahin is money sa lahat ng bagay. Mm-mm. Ayoko yun yung reason bakit nag-worry, bakit nag-aaway, bakit may stress. So, yun yung isa sa project ko na kailangan mangyari ASAP. Mm-mm. Healthcare funding ng parent. Saka yung sharing mo, di ba, yung nag-worry about money. Alam rin naman kasi ng parents or family members natin yon, kapag alam nila na may hirapan lang tayo financially, kaya hindi na sila motivated para gumaling. Ayaw na kasi nila maging burden to other Patagalin people. pa, ganun. Kaya nga nung panahon dati, nung few days ng buhay ni Daddy, sinabihan niya kami ni Tita na, kaya niyo pa ba? Money yung tinutukoy niya. Oo, na parang, kaya pa ba natin? Kasi pag hindi na, wag na lang natin ituloy yung mga iba pang procedures. Yung kapag marinig ng sick person sa family members na namomroblema, tsaka na babaon kayo sa utang, pwedeng hindi na sila lumaban pa para ituloy yung mga kailangan gawin, na okay na lang kung ano lang yung kaya ngayon, or wag na magpagaling, which maraming mga Filipinos and mga people around the world na nakaka-experience ng hardship financially, na pinipiling wag na lang din magpatingin sa doktor, na wag na lang din ituloy yung procedure. Kasi nga with regards to that reality na fini-face natin ngayon, na currently sa bansa natin, walang ganun kagandang healthcare. Kaya instead of us blaming yung government and other people, let's start yung kano yung kaya nating magawa. Yes. With the information na nalaman natin, nabasa natin sa internet or shinare ng iba, para makamove forward kaysa Yes. wala. Para may progress, di ba? May problems na nasa-solve pa unti-unti.